Ginawa akong subject ng aking ama sa kanyang eksperimento kaya naging halimaw ang itsura ko. Ako si Abigail Western, anak ng isang sikat na scientist na si Albert Western. Pangarap ng aking ama na magkaroon ng isang perpektong sundalo na kagaya ni Captain America. Malakas, hindi tinatablan ng anumang sakit sa labanan at hindi nagugutom o nauuhaw. Ang unang pinagpipilian na maging kanyang subject ay mga bilanggo at mga palaboy. Ngunit ang kailangan ng aking ama ay isang tao na malusog, may mahusay na pisikal at moral na kalagayan. Pinag-isipan niya ng maigi ang kanyang kukunin na subject at napagdesisyonan niya na ako ang kanyang kunin, ang sarili niyang anak. Mahal ako ng aking ama, pero dahil sa kagustuhan niyang tuparin ang kanyang pangarap para sa kanyang bansa, ay gagawin niya ang lahat, anuman ang kapalit nito. Nagawa akong kumbinsihin ng aking ama. Inumpisahan nila ang tinatawag na Project Abigail. Sumailalim ako sa lahat ng uri ng operasyon, implant at substance test. Tinurukan at pinainom ng kung ano-anong chemical. Pagkatapos ay nakaramdam na ako ng hirap, sakit at pagbabago sa aking katawan. Ang aking mga buto ay lumaki ng husto, tumigas ang aking mga balat at kumulubot, naglakihan din ang aking mga ngipin at ang aking pag-uugali ay naging mas makahayop at wala na sa katwiran. Nag-transform ako sa isang halimaw sa mga mata ng aking ama at iba pang scientists. Hinimok ng ibang scientist ang aking ama na tigilan na ang proyekto, ngunit ang aking ama ay hindi tumigil dahil inaalala niya ako na kapag tumigil siya ay mamatay ako dahil ang aking katawan ay nakasalalay sa teknolohiya na nasa base na iyon upang mabuhay. Wala nang magawa ang aking ama upang maibalik ang dating ako. Hindi niya matanggap ang nangyari sa akin, kaya niya ang kanyang buhay at nagmakaawa sa kanyang liham na buhayin ako. Ngunit iniwan ako sa kailaliman ng base upang magutom at mamatay. Pero nilikha akong matibay at malakas, kaya nagawa kong masira ang pinto at makatakas. Ngunit nagawa pa din nila akong mahuli at ikulong. Simula noon ay binantayan na nila ako. Kaya marami ang nagsasabi na hanggang ngayon ay may empleyado pa din sa Area 51 kung saan ako nakakulong. Nagustuhan mo ba ang aking kwento? Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka sa marami pang kwento katulad nito.